Hi guys, narito ang ika-152 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simulan na natin ang kwento. Naroon si Long Tianming, mistulang isang gulay na lantang-lanta, hindi na halos makatayo ng tuwid dahil sa mga matitinding dagok at pinsalang kanyang natamo mula sa isang madugong laban. Sa kasamaang palad o sadyang itinadhana, natagpuan siya ni Yuyin sa gitna ng papalabong usok na tila nagtatago ng mga lihim at nagkukubli ng mga naganap na trahedya. Walang sinuman ang naglakas loob na magsalita habang sila'y nagkakaharap, subalit halos maramdaman ang tensyon sa hangin na nagmumula kay Yuyin, isang tensyon na nagpapahiwatig ng mga hindi pa nasasabi at mga lihim na bumabagabag. Sa isang iglap, nagtanong si Long Tianming kay Yuyin, "Long Yuyin, anong pakay mo at narito ka? Sa anumang paraan, lubhang mapanganib dito. Maaari nating harapin ang anumang panganib na magkasama, upang maging mas matatag at magkaroon ng pag-asa sa gitna ng kaguluhan." Subalit, bago pa man siya makatapos magsalita, isang kamao ang mabilis na papalapit sa kanyang mukha, at sa kanyang pagkabigla, hindi na nakayanan ni Long Tianming na magbigay ng anumang reaksyon sa ginawang sagot ni Yuyin, na nagpahiwatig ng isang malalim na pagtataksil. Bang! Umalangaw-ngaw sa buong paligid ang isang napakalakas na ugong, ang resulta ng walang awang suntok na pinakawalan ni Yuyin. Sa sobrang tindi ng puwersa, lumikha ito ng isang bilog na alon ng hangin na bumalot sa kanyang kamao, isang malinaw na senyales ng lakas at determinasyon sa likod ng kanyang atake. Dahil sa walang habas na lakas na ito, ang buong katawan ni Long Tianming ay walang awang tinangay sa malayo. Habang siya'y walang magawa na lumilipad sa hangin dahil sa suntok ni Yuyin, hindi niya napigil ang magtanong, kahit na dumudugo na ang kanyang bibig, "Long Yuyin, nawawala ka na ba sa iyong katinuan? Paano mo nagagawang atakihin ang sarili mong kadugo at kauri sa gitna ng ganitong kaguluhan at panganib?" Sa kanyang pagbagsak sa lupa, siya'y napilitang tumalon ng ilang ulit upang maibalik ang kanyang balanse, ang kanyang katawan ay nanginginig pa rin dahil sa lakas ng impact. Sa gitna ng kanyang pagkabigla at sakit, gumawa siya ng isang mariing pahayag kay Yuyin, nang ahas kang saktan ang sarili mong kadugo sa loob ng lihim na dimensyon na ito. Pagbalik ko sa ating angkan, walang pag-aalinlangan na isusumbong ko ang iyong walang pusong gawa sa ating pinakamamahal na matriarka. At sisiguraduhin kung pagbabayaran mo ang iyong kasalanan. Hindi man lamang bahid ng takot ang makikita sa mukha ni Yuyin sa mga binitawang salita ni Long Tianming. Buong pagmamalaki at kumpiyansa siyang sumagot, "Magsumbong ka sa matriarka ng angkan. Kailangan mo munang huminga ng hangin at manatiling buhay hanggang sa makabalik ka roon." Lubos na nagulat si Long Tianming sa mga narinig mula kay Yuyin, hindi niya lubos maisip ang kanyang naririnig. Ano, ang tanging nasambit niya? Sa biglaang pagbabago ng sitwasyon at sa reaksyon ng kanyang katawan, dahan-dahan niyang iniurong ang kanyang mga paa, nagtatakang kung ano ang susunod na mangyayari. Sa isang iglap, mabilis siyang tumakbo sa abot ng kanyang makakaya, desperadong makalayo sa kanyang kinatatayuan. Habang hinihingal at halos hindi na makahinga sa kanyang ginagawang pagtakbo, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Bigla na lamang sumulpot sa kanyang harapan si Yuyin, na tila isang multo na sumusulpot sa dilim. Sa kanyang pagkabigla, nakita niya si Yuyin at biglang napahinto sa kanyang pagtakbo. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at pagtataka. Sa desperasyon, patuloy na nangungumbinsi si Long Tianming, umaasang may awa pang matitira kay Yuyin. "Long Yuyin, bakit mo ako gustong kitilin? Hindi ba't tayo'y nagmula sa iisang angkan, mayroon tayong pinagsamahang dugo at kasaysayan?" Sumagot naman si Yuyin ng walang bahid ng emosyon sa kanyang mukha. Tila ba'y wala siyang pakialam sa mga sinasabi ni Long Tianming. "Sa mga panahong ginawan mo ako ng kasamaan, sa mga araw na ako'y iyong pinahirapan, tinuring mo ba ako kahit minsan bilang isang kapamilya, isang kaangkan?" Habang patuloy na naririnig ni Long Tianming ang mga salitang ito, lalong tumindi ang kanyang pangamba.
Ramdam niya ang panganib na papalapit sa kanya na parang isang mabangis na hayop na handang sumakmal. Pagkatapos magsalita ni Yuyin, bago pa man makapag-isip si Long Tianming, sumipa ito ng napakabilis, na halos hindi na makita ng mata, at direkta itong tumama sa katawan ni Long Tianming, na nagdulot ng matinding sakit at pagkabigla. Muli na namang pumailan lang sa himpapawid si Long Tianming, hindi dahil sa kanyang kagustuhan, kundi dahil sa walang awang sipa na pinakawalan ni Yuyin. Sa sobrang layo ng kanyang paglipad, nagmistula siyang isang kumikislap na bituin na bumabagtas sa kalangitan, nagmalatim rocket sa kanyang paglipad patungo sa kawalan. Napabuntong hininga na lamang si Yuyin, tila ba'y sawang-sawa na sa mga kaganapan. Siraulo talaga, ang kanyang nasambit. Sa kabila ng lahat ng nangyari, patuloy pa rin niyang hinahanap kung saan nagtungo ang ating bida kasama ang dalawang kasama nito. Where the hell did they go? Saan ba sila nagsuot? Ang kanyang tanong sa sarili. Mga walang hiyang mula sa Demon God sect, kayo'y nang ahas na iwanan ako sa gitna ng kaguluhan. Siguraduhin ninyong hahanapin ko kayo at pagbabayaran ninyo ang inyong kataksilan. Sa mga sandaling ito, sa kailaliman ng lihim na dimensyon, kung saan nagkukubli ang mga lihim at panganib. Sa lugar na iyon, umalangaw-ngaw ang mga hindi pangkaraniwang tunog ng pagbiyak ng lupa, na tila ba'y may nagbabadyang panganib. Ang mga kakaibang pangyayaring ito ay nagdulot ng paglitaw ng mga naglalakihang halimaw mula sa kailaliman ng secret realm na ito, mga nilalang na hindi pa nakikita ng sinuman. Sobrang dami ng mga halimaw na nagtitipon-tipon sa isang lokasyon, na tila ba'y may isang hindi malamang dahilan na nagtutulak sa kanila upang magsama-sama. Sa kanilang pagmamadali, patuloy ang mga itong pumupunta sa isang direksyon, sa bilis na kanilang makakaya, na tila ba'y may isang mahalagang bagay na kanilang hinahabol. Habang sa gitna ng mga halimaw na ito, may nakalutang na isang kapal na tila ba'y kumokontrol sa kanilang mga paggalaw, isang misteryosong bagay na nagbibigay direksyon sa kanilang patutunguhan. Kung gayon, ito pala ang tagasunod ng Sage Emperor, ang kanyang kamay na siyang magsasakatuparan ng kanyang mga layunin. Malakas itong tumawa, isang nakakakilabot na halakhak na umalangaw-ngaw sa buong paligid, nagdulot ng takot at pangamba sa sinumang makakarinig. Hehehehe, wasakin ang lahat, walang aitet ira. Hayaang mawasak ang lahat kasama nito. Ang mga gusali, ang mga tao, ang mga alaala, lahat ay maglalaho sa kawalan. Ang mundong ito ay bulok na, puno ng kasamaan at pagdurusa. Sa pamamagitan lamang ng pagwasak sa lahat ng ito, may bagong buhay na sisibol, isang mundong walang bahid ng kasalanan. Ang kagustuhan ng Sage Emperor ang siyang nagtutulak sa akin, ang kanyang mga salita ang aking gabay. Iyan ang aking misyon, ang aking tungkulin sa mundong ito. Lord Sage Emperor, nakikita mo ba ito? Nasasaksihan mo ba ang aking pagsasakripisyo para sa iyong dakilang layunin? Para sa iyong kagustuhan, handa akong wasakin ang lahat, walang aitet ira. Handa akong maging instrumento ng iyong paghihiganti, kahit na ang kapalit nito ay ang aking sariling buhay. Habang nakaangat ang dalawa nitong kamay patungo sa kalangitan, tila ba'y humihingi ng basbas mula sa itaas, may bumabang itim na enerhiya mula sa kalangitan. Dumadaloy pababa patungo sa tagasunod ng Sage Emperor, na nagbibigay sa kanya ng hindi masukat na kapangyarihan. Napansin ng ibang tao ang kakaibang nangyayari sa kalangitan, ang madilim na aura na bumabalot dito. Wow! Bakit tila nagdilim ang kalangitan? Anong nangyayari? Habang sila'y nakatingin sa kalangitan, nagtataka at nag-aalala sa kanilang nakikita, biglang may sumulpat na isang malaking halimaw sa kanilang harapan, isang nilalang na tila nagmula sa kailaliman ng impyerno. Laking gulat ng lahat dahil sa biglaang pagsulpot ng malaking halimaw sa kanilang harapan, hindi nila inaasahan ang ganitong pangyayari. Wow! Anong nilalang ito? Habang nakatingin lamang dito ang tagasunod ng Sage Emperor, tila ba'y walang pakialam sa takot at pagkabigla ng mga tao, bahagya itong tumatawa, isang nakakakilabot na halakhak na nagdulot ng mas matinding takot. Hehehehe,
Maririnig ang patuloy na pagsigaw ng mga tao, ang kanilang mga tinig ay puno ng takot at desperasyon, habang sila'y nagtatakbuhan upang iligtas ang kanilang mga sarili. Wow! Tulong! Lahat ng naririto sa lihim na dimensyon na ito ay dapat mamatay ngayon, walang sino man ang makakatakas sa aking paghihiganti. Ang inyong mga buhay ay magiging alay sa Sage Emperor. Oh, Sage Emperor, tanggapin mo ang aking huling alay sa iyo, ang mga kaluluwa ng mga makasalanang ito. Sa pamamagitan nito, makakamit ko ang iyong basbas at kapatawaran. Mula sa malayo, tanaw na tanaw ang nagdidilim na kalangitan, isang senyales ng paparating na kapahamakan. Pinapanood ni Li Wo ang mga nagaganap na kaganapan sa paligid, ang kaguluhan at ang pagkasira na dulot ng tagasunod ng Sage Emperor. Habang siya'y natitigilan ng sandali, tila ba'y may iniisip na malalim, isang pag-aalala ang bumabagabag sa kanyang isipan. Biglang nagliwanag ang selyo sa kanyang noo at ang kanyang mga mata, na tila ba'y may isang hindi nakikitang puwersa ang kumokontrol sa kanya. Na nagmula sa ating bida na nakahiga mula sa loob ng painting, sinusubaybayan ang mga nangyayari sa labas. At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.